O sa amin sa city, masama sa Occidental Extreme Pitanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta ning adlaw? Agosto 12, 2026 para sa pinakaulahing balitang asenso sa Ozamis City, Distrito 2 ug sa Misamis Occidental. This is Ozamis Today. Mayor Sam gipasidunggan sa PNP Absi Group alang sa exemplary leadership o suporta sa aviation security. Third quarter social pension gipasayo 7,395 ka senior citizens sa Ozamis nakadawat og 3,000 pesos. Police Lieutenant Colonel Mark Brain Lagura formal nang milingkod isip bagong OIC sa Ozamis City Police Station. Ultimo piso lisod na kayo pangitaon 1.6 million pesos nga hospital bill sa pamilya ni Sernan na zero. Tree planting ordinance ni Konsyal Sakin gituki sa second reading sa Konseho. 300,000 pesos nga farm machinery giturn over sa mga mag-uuma sa Barangay Gala. Dazzle mo tikson ang mga detalye. Mayor Sam gipasidunggan sa PNP Advocacy Group alang sa exemplary leadership ug suporta sa aviation security. Ani ang report. Isip pag-ila sa iyang exemplary leadership, dedikasyon sa serbisyo publiko ug padayon nga paningkamot sa pagpaligon sa panag-uban tali sa local government of Ozamis ug Philippine National Police Aviation Security Group kun PNP AFC Group, gipasidunggan si Ozamis City Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes pinaagi sa paghatag kaniya og plaque of appreciation. Gihatag ang maong pag-ila atul sa 35th founding anniversary celebration sa PNP AFC Group Agosto 6, 2026 nga gipahigayon sa multi-purpose center building Crash Gate 1 na iya complex Pasay City. Kini nag-ila sa di matarog nga pasalig sa pagpaligon sa panag-alayon tali sa duha ka institusyon, lakip ang makanunayon nga suporta ni Mayor Sam sa kaayuhan sa mga personnel sa Aviation Security Unit 10 ingon man ang iyang bililhong kontribusyon sa pagpausbaw sa ilang operational capability ug moral. Pinaagi niini gilaw sa papel ni Mayor Sam sa pagpalambo sa public safety, aviation security ug community resilience, diin ang iyang dedikasyon sa responsive governance o collaborative public service giila nga nakatampo sa pag-uswag sa misyon o strategic objectives sa PNP AFC Group. Sa ngalan ni Mayor Sam, si City Administrator Rothesa Grace A. Uwano ang formal nga midawat sa plaque of appreciation nga nagpakita sa padayon nga suporta sa City Government of Ozamis sa PNP AFC Group ug sa ilang misyon sa pagmentenar sa kalinaw ug seguridad. Ang maong pag-ila wala lamang nagrepresentar sa usa ka award kundili nagpasiugda sa kamahinungdanon sa lig-on nga working relationship tali sa lokal nga pagamahanan ug nagkadaiyang national government agencies aron mas mahimong epektibo ang serbisyo publiko ug mas mapanalipdan ang kaluwasan sa matag komunidad. Nahiyon usab kini sa prinsipyo sa kanunay asenso Ozamis ang pagpaligon sa panag-alayon sa nagkalain-laing mga ahensya, ang pagtinabangay, paghatag og suporta sa mga nag-alagad sa katawhan ug pagtukod og ligon nga partnership nga adunay direkta ug positibong benepisyo sa mga Ozamisnon. Samtang gisaulog sa PNP AFC Group ang ika-35 nga founding anniversary niini, gilauman nga magpadayon ang lig-on nga panag-alayon o paningkamot niini uban sa makaabag nga ahensya aron makabot ang hiniusang tumong nga makamugna og mas luwas nga komunidad, mas lig-on nga seguridad ug mas responsableng serbisyo publiko.
Third quarter social pension gipasayo. 7,395 ka senior citizens sa Ozamis nakadawat og 3,000 pesos. Ani ang report ni Angela Meg Kirante. Mas napasayo ang paghatag sa third quarter social pension alang sa mga kwalipikadong senior citizens sa dakbayan sa Ozamis. Dinopisyal nga gisugdan Agosto 11, 2026 ang payout nga gilauman makabinipisyo sa kinatibuk ang 7,395 ka senior citizens gikan sa nagkadaiyang barangay sa syudad. Gipanguluhan sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD pinaagi sa koordinasyon sa City Social Welfare and Development Office kun CSWD ubos sa pagpanguna ni OIC Raji Gomez ang maong payout aron masiguro ang hapsay, organisado ug epesyenteng pag-apod-apod sa social pension alang sa mga lulo ug lula. Mitambong sa unang adlaw sa payout isip representante ni Governor Henry S. Wamina, si Board Member Eduardo Tata Sibido nga mipadayag sa iyang padayong suporta ug pagdasig alang sa mga senior citizens. Wala nang ipaabot kaninyo nga kaning mga programa nagpadayod sa ato ang kalihukan sa Asenso Administration. Wala kaning nawala kay atong programa padayon gihapon kay gusto nato mapadayon ang Asenso sa Ozamis City, mapadayon ang Asenso sa atong probinsya. Gihimo ang unang adlaw sa payout sa mga covered courts sa Barangay Bagakay, Stemson Abordo, Pantaon ug Sangay Diot. Samtang pagka-Agosto 12, ipahigayon kini sa Barangay Embargo, Banyadero, Dunya Consuelo ug Gango. Sa ikatulong adlaw, Agosto 13, sa Barangay Baybay Santo Cruz, Carmen Annex, Katadman Manabay, Malaubang ug Tinago. Ug sa katapusang adlaw, Agosto 14, sa Barangay Diguan, Tabid, Dimaluna ug Pulot. Naglangkob ang ikatulong quarter social pension sa mga bulan sa Hulyo, Agosto ug Setyembre. Din mokabat sa 3,000 pesos ang madawat sa matag kwalipikadong benepisyaryo o 1,000 pesos matag bulan isip dugang nga pinansyal nga suporta alang sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Gipahibalo usab ni CSWD OIC Raji Gomez alang ni adto mga senior citizen nga bedridden o dili na makahimo sa pag-adto sa mga gitakdang payout venues, adunay mga alternatibong pamaagi aron masiguro nga ilang madawat gihapon ang angay nga benepisyo. Katong mga dili kaanhi sa ato ang venue, natay mga authorization provided nga mo provide sila og medical certificate, katong magpa-picture sila nga latest nga bulan karon og kanang naay mga ID sa mo claim og sa tagtungod. Pero tungod kay kaning Asenso Administration naghuna-huna gyud sa ato ang mga senior citizen natay gipahigayon pod nga mga house to house visit para mapatunol ang maong pension katong mga bedridden, di kalakaw, naay mga kabilinggan, mga PWD nga senior citizen. Gipasiugda ang sayo nga paghatag sa social pension pinaagi sa paningkamot sa probinsyal ug lokal nga panggamhanan isip gabahin sa mga lakang aron mapalig-on ang serbisyo ug dugang nga suporta alang sa mga senior citizens sa syudad. Mapasalamaton kayo ta sa atong mga namunuan no sa Asenso Administration kay buot hunaon September pa lang ni kay last month pero nasayog yun dapat pamanggali unta atong July pero tungod kay ang ato ang syudad daghang mga aktibidades tungod sa atong fiesta no so gimove na lang og karong bulana pero bisag pag karong bulana sayog yun gihapon so sayo matagamtaman sa ato ang mga senior citizen ang ilahang pensyon ang ilang mga benepisyo pinaagi usab kini sa ato ang mga lideres sa ato ang probinsya sa atong syudad. Gipadayag usab sa mga benepisyaryo ang ilang pagpasalamat sa sayo nga paghatag sa ilang social pension nga dako og ikatabang sa pagpalit sa ilang maintenance nga mga tambal, pagkaon ug uban pang personal ug pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya. Salamat kay gyud ninyo tanan kay nakadawat na gimig para panginahanglanon sa among balay. Ipay, salamat. Palit o gatas, bugas. Magpasalamat ko sa Ginoo. Abot na mga namo ni dire din. Makapalit na gyud mi og unsay among panginahanglanon. Labi na gyud sa tambal, bugas. Nagpasalamat pud nga naray naabot yun nga gihatag sa Ginoo. Nga ipalit og bugas, gatas og sudan. Magpadayon ang third quarter social pension distribution hangtod adlawng Biyernes, Agosto 14, 2026 aron masiguro nga ang tanang kwalipikadong senior citizens sa dakbayan sa Ozamis makadawat sa ilang gitakdang tabang pinansyal. Alang sa Ozamis Today, ako si Angela May Kirante.
Salamat me, Police Lieutenant Colonel Mark Green Lagura, formal ng milingkod isip bagong OIC sa Ozamis City Police Station. Leon Medalyo alang sa detalye. Formal ng milingkod si Police Lieutenant Colonel Mark Green Lagura, isip bagong officer in charge sa Ozamis City Police Station atol sa turnover of office ceremony nga ipagayon adlaw Miyerkules Agosto 12 ning tuiga nga nagmarka sa opisyal nga transition sa liderato sa lokal nga kapulisan. Mi Police Lieutenant Colonel Lagura kang Police Major Agustin Araso nga kahinumduman milingkod isip OIC sa maong police station atong Marso 16 ning tuiga. Personal nga gipangunahan ni Deputy Provincial Director for Administration Police Lieutenant Colonel Harvey Avillanosa, isip representante ni Misamis Occidental Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Rinaldo E. Maclang MNSA ang maong turnover of office ceremony. Mitambong usab sa maong seremonya si Committee Chair on Peace and Order o City Councilor Attorney Marcelian Mars Tupayan, isip representante ni Mayor Sam Norman G. Puentes, uban si Deputy Provincial Director for Operations Police Lieutenant Colonel Peter Ryan Rebillas o Provincial Administrative and Resource Management Unit Assistant Chief Police Major Attorney Eurydice Rebillas, Judge Liani Sacote Balconsa. Kauban usab nila ang mga personnel sa Bureau of Fire Protection o Ozamis City Fire Station nga gipanguluhan ni Acting City Fire Marshal Fire Inspector Precious Marciano Cortez, MPA, mga personnel sa 2nd PMFC ubos sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Jenrich Hilot. Lakip ang ubang mga opisyal o personnel sa kapulisan. Sa iyang welcome remarks, gipasiugdan ni Deputy Chief of Police Police Major Alpi Sabadokya ang ilang hingpit nga suporta kang Police Lieutenant Colonel Lagura isip bagong OIC, ilabi na sa padayong pagmintinar sa seguridad, kalinaw o kahapsay sa dakbayan sa Ozamis. Today, we honored leadership, salute dedicated service, and welcome a new chapter in maintaining peace and order and security throughout our beloved city. We open our doors and extend our full support to Police Lieutenant Colonel Mark Green Lagura, our incoming officer in charge. As you take on the mantle of leadership, we look forward to your fresh perspective, strategic direction, and continued dedication to serving and protecting our beloved city of Ozamis. Samtang sa iyang valedictory address, may pahayag si OIC Police Major Araso sa iyang pagpasalamat sa mga kauban sa serbisyo, partner agencies ug lokal nga pangagamanan tungod sa makanunayong suporta o kooperasyon nga iyang nadawat atol sa iyang pagdumala isip OIC sa Ozamis City Police Station. I would like to express my sincere gratitude for the trust and opportunity you have given me to serve this city. It was a responsibility that I accepted with great honor and pride, and one that I will always carry with me as part of my professional journey. Sa iyang inaugural speech isip bagong OIC, gipadayag ni Police Lieutenant Colonel Lagura ang iyang determinasyon sa paghatag og lig-on, matinud-anon og responsive nga serbisyo publiko. As I assume this role, in my own capacity, nothing more rewarding than protecting and serving the province you call home. Dugang panarusab niya ngadto kang Mayor Sam. To our beloved Mayor, I pledge my unwavering support to work hand in hand by strengthening the principles of community service-oriented policy, ensuring that our personnel are always accessible, dependable, and deeply rooted in the communities we serve. Sa iyang mensahe, gipasiugdan ni City Councilor Attorney Tapayan ang padayong suporta sa City Government of Ozamis ngadto sa kapulisan, lakip ang kamahinungdanon sa lig-on nga koordinasyon tali sa lokal nga pangagamanan ug mga law enforcement agencies aron mapadayon ang kalinaw, kahapsay ug kaluwasan sa katawhan. Kung tinabangan ita, Trinity, nothing is impossible. We can achieve everything. And I know, with your spirit, dedication, and commitment, with collaboration and cooperation, mula po sa siyudad sa Ozamis, sa pangindahay, ng mga pilintang maninahon, mula po
o kitang masimisan mga lipayon. Samtang sa mensahe ni MOC PPO Provincial Director Police Colonel Maclang nga gipahayag ni Police Lieutenant Colonel Abellanusa iyang gihatagan o gibugaton ang dakong responsibilidad sa pagka-Chief of Police diin sumala pa niya. Being a chief of police is a demanding role that requires sacrifice, strong leadership. So, to Major Lagura, to Police Lieutenant Lagura, please look out for the welfare of your men. Kani sila, kita manggod as a hepe, o nata, we officers come and go. And then ang mabilin diri ang atong mga personnel. So, please take care of them. Ato silang palanggaon. And then, ugnay sayop, murag bata gyapon or atong anak ba, atong bunalan or unsa ba diha, and teach them para makat-on. Hagit niya ngadto sa tanang personnel sa kapulisan. As a challenge to everyone, make Osami CPS better than yesterday. Be more visible, responsive, disciplined, and professional. Work not for recognition, but because lives depend on you. Serve because you took an oath. Ang paglingkod ni Police Lieutenant Colonel Mark Green Lagura isip bagong OIC sa Usami City Police Station nagtimaan sa bagong yugto sa pagpangulo o pagserbisyo nga gilauman nga mapaligon pa ang panag-uban sa kapulisan, lokal nga pangagamanan o mga partner agencies alang sa mas malinahon, hapsay ug luwas nga dakbayan sa Usamis alang sa matag Usamis noon. Alang sa Usamis Today, ako si Lencio Medalio. Salamat yon siya. Ultimo piso, lisod na kaayong pangitaon. 1.6 milyones ka pesos nga hospital bill sa pamilya ni Zernan na zero. Aniya ang report. Nangayo ko medical assistance para ni sa akong kuya kay murag dako na gid among bill sa hospital. Murag abot na gid og milyon na gid among bill, so murag lisod na gid pangitaon mga nagimig tabang ni Congressman Ando Waminal. Akong kuya is si Zernan Villanueva. Inani kadako gid among bill kay na stroke akong kuya actually. Na ICU pagid siya for 1 month. So napagid mi sa private hospital. So murag grabe gid ang bill adto gyud, tambal, mahal kaayo. Apil-apil ng mga doctor's fee. So, grabe yun kadako sa bill. Usa ka bulan na na-ICU si Zernan Elamason II Villanueva, 44 anyos, human siya ma-stroke. Sa mga adlaw nga naghulat ang iyang pamilya sa iyang kahimtang, misa moto sa kabalaka tungod sa nagkadako nga hospital bill. Sumala siyang igsuon nga si Fernan Elamason Villanueva nga taga Maningkol, Ozamis City, may abot sa kapin 1.6 million pesos ang ilang bayronon sa Medina General Hospital tungod sa dugay nga pag-atimaan, mahal nga mga tambal, doctor's fees ug operasyon sa ulo nga girekomendar sa mga doktor. Mato ni Fernan, adunay bara sa ulo si Zernan nga maoy hinungdan sa stroke ug gikinahanglan kining operahan. Actually, ni-stroke man gid siya. So, naatake gid siya dito sa Bonifacio. So, wala gid siya malay at all. As in, natumba gid siya. Dayon, di na siya kailan na mo. Dayon, advice by the doctor na opera ng ulo. Maugit po ng isa sa nakadako sa bill pod kay namanggoy ka ng bara sa yang ulo, maunang nakakuan siyang stroke yun. So, maunang we decided na lang yun na ipa-ICU kay murag delikado gid ang kinabuhi adto. Ang ikabalaka tungod sa kahimtang siyang kuya ug ang nagkadako nga bayronon sa ospital mipasamot sa kabalaka ug sa problemang giatubang sa pamilya ni Fernan. Dako jud kay siya, lisod gid pangitaon ang milyon gyud, especially 1.6 million. Lisod gid siya. Nakulbaan. Usually moabot sa point na mag-away-away usahay kay basta kwarta ra bagid lisod ra bagid nako anon, pero nagsabot gid pud mi na magkahiusa gid mi kay lisod kami ra may pamilya magtinabangay.
So dapat usahon gid namo among desisyon kung unsay mga pamaagi na buhaton namo, kung mangutang ini mangutang, basta pangitang paagi, God will provide man pud noon. Samtang ay nagatubang sa dakong gasto ang pamilya, miabot ang tabang pinaagi sa Asenso Segundo Distrito Free Hospitalization Program ni Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal. Gigrant niya 0 billing yun. Grabe yun si Congressman Ando. Makaingon jud ko na si Congressman kay God's gift gid siya, God's given o God's instrument gid siya. Nako og sa tibuok katawhan diri sa Misamis Occidental. Giaprubahan ang 1,630,483 pesos and 78 centavos nga katumbas sa kinatibuk ang excess bill ni Zernan, busa na 0 ang ilang bayronon sa ospital. Bisan pa man sa tanang paningkamot, wala na maluwas si Zernan. Para kang Fernando siyang pamilya, taliwala sa nahitabo sa iyang magulang, dako nga kahupayan nga wala na nadugangan pa ang ilang kaguol nga gibati sa pag-atubang sa kapin sa usa ka milyon nga utang sa ospital. Dako ang iyang pasalamat kang Congressman Ando Waminal nga iyang giila nga usa ka instrumento sa Ginoo sa panahon nga labing lisud alang sa ilang pamilya. Kong, thank you so much yung kayo kong sa imong kabuutan, Congressman Ando. Wa jud ko ga-expect na imong i-zero billing. As what I have said earlier, ikaw gyud ang gitawag na God's given, God's gift o God's instrument gyud. Magina maora gid na ako masulti nimo God's gift, God's given o God's instrument gyud kay grant gyud nimo 0 billing ang 1.6 million. Ultimo piso sa dalan lisod na kayo pangitaon pero ikaw gyud Kong, grabe gyud 0 gyud nimo ako ga-expect. So thank you so much gyud Kong. Free hospitalization ni Kong is amazing jud kaayo gyud. Grabe, kana one of a kind sa imong giingon kaganina. Dili gyud ko magdahom na mauni ang result gyud, ang outcome sa ang pagkamaayo sa inani na programa. So grabe gyud ang program ni Congressman Ando Waminal. I feel so happy, I feel so blessed pod na naa si Kong sa akong side. Sa iyang pagkawala, dili na mabawi ang kinabuhi ni Zernan. Apan, alang sa iyang pamilya, usa ka dakong kabugat ang inatangtang ang 1.63 million pesos nga hospital bill nga unta ilang apasanon sa panahon sa ilang pagbangutan. Para sa pamilya ni Zernan, ang tabang dili lamang bahin sa usa ka bill nga na 0. Usa kini ka paghupay sa usa ka panahon nga bugat na kaayo ang ilang gidala. Tree planting ordinance ni Consehal Sakin gitugi sa second reading sa Konseho. Si Adoni Idesena alang sa mga detalye. Pending pa ang approval sa second reading ang sugyot balaodnon nga giduso ni Environment Committee Chair Honorable Juanito Sakin Jr. labot sa pagpahugot pa sa programa sa tree planting activity. Sumala sa reaksyon sa mga sakop sa konseho, pabor ang mayorya nga aprubahan sa labing dali nga panahon ang balaodnon. Sa rason nga mas labing maayo nga adunay local version sa tree growing activity aron nga mas matutukan sa local level ang programa nga dili magsalig sa aktibidad sa national. Gidaig ni Majority Floor Leader Attorney Marcelian Tapayan ang aksyon sa sponsor sa pagtangtang sa pipila ka mga probisyon nagihangyo sa academe, DepEd o sa business sector nga dili makahigilaon sa ilang bahin. Paningkamutan usab sa sponsor nga makapahigayon og committee hearing ang member committee aron sa sunod regular session plansado na ang gamayng ratifikasyon bunga sa gipaapas nga mga suhestyon sa mga kauban nga mas makapanindot pa sa ordinansa. Pabor usab ang konseho nga ang tree planting activity itunong sa Philippine Arbor Day nga giobserbar sa tibok nasod matag June 25 aron adunay basihan ang ordinansa kung kanus ahimuon ang tree planting activity. Honorable Sir, during our committee hearing last February 19, 2026, all the manifestation from our legal office, from our school, Ma'am Arlene Villa, and academic institutions from LaSalle, from Engineer
Ismael Larobis, and from Ma'am Grace Villanueva from Sandwich University, and other institutions, Honorable Chair, and barangay officials are included in this revised proposed ordinance, Honorable Chair. And I hope that our colleagues are already read the minutes during our committee hearing, and now this proposed ordinance now ready for question, Honorable Chair, for further deliberation, Honorable Chair. Thank you. Alang sa Uzamis Today, Adoni Desina reporting. Salamat doon, 300K of farm machinery gi-turn over sa mga mag-uuma sa Barangay Igala. Atong dawaton ang report ni Glenn Ray Roluna. Usa ka dagong lakang alag sa mga epesyente og lig-on nga panginabuhian na sa mga magoma sa Barangay Igala, Uzamis City ang pag-turnover sa farm machinery og equipment nga nagakantidad og 300,000 pesos ngadto sa Little Gala Carp Beneficiary Association kon Carpba Incorporated ngadto Agosto 10 kabahin sa gipanghatag ang usa ka unit sa corn mill ug usa ka unit sa weighing scale nga gilauman nga makatabang sa 79 ka mga aktibong miyembro lakip na ang 63 ka mga agrarian reform beneficiaries sa pagpakunod nini sa manual nga trabaho o pagpauswag sa ilang produksyon sa post-harvest activities. Ang programa gipangunahan sa Department of Agrarian Reform Condar ubos sa Climate Resilient Farm Productivity Support Program, Sustainable Livelihood Support for Disaster Affected Area nga nagatumong sa paghatag og dugang suporta sa mga magoma labi na sa magatubang sa epekto sa nag-usab-usab nga klima. Mitambong sa mga kalihukan si OIC Paruan Dalilo M. Pilar, Carpo Miss Karen May Espiga, Paro 2 Rolando M. Libertario Jr. ug Arpo 2 CRFPSSP Focal Person Jer Loren Moreno. Girepresentahan usab ang kanunay Asenso Uzamis Administration SK Federation President ug City Councilor John Feldoy Lungsod, isip representante ni Mayor Sam Norman Go Fuentes uban ni OIC City Agriculturist Mr. Paquito Gazal. Sa minsay ni Mayor Fuentes nga gipadala pinaagi ni Councilor Doy Lungsod, gipasiugda ang bugos sa suporta sa city government sa Uzamis sa mga magoma og ang kaminungdanon sa paghatag kanila og mga gamit, teknolohiya ug oportunidad aron nga mas mapalambo ang produksyon ug kita sa ilang pamilya. Gipasabot usab nga ang suporta sa syudad nahiuyon sa tumong sa kanunay Asenso Uzamis nga mapalig-on ang agricultural sector ug mahatagan og mas maayong kahimtang sa panginabuhi ang mga maguma. Pinaagi sa tambayayong sa DAR ug sa Department of Agriculture lagib na sa provincial government sa Misamis Occidental ug uban pang mga ahensya. Samtang gipasiugda usab ang tumong ni Misamis Occidental Governor Henry Azuminal nga mapalambo og mas mulig-on pa ang sektor sa agrikultura sa probinsya pinaagi sa sustainable agricultural programs, modernong teknolohiya, pagpalambo sa farm productivity ug mas ligo na koordinasyon tali sa lokal ug nasyonal na mga gamahanan. Sayang minsay sa magdawat gipahayaga ni Jennifer Bosmion kinsa presidente sa Little Gala Carpa Incorporated ang dako nga pagpasalamat sa organisasyon alang sa programa nga dako og ikatabang sa ilahang mga miyembro. Iyang gipaabot ang pagpasalamat sa mga benepisyaryo ngadto kang Governor Henry Azuminal, Congressman Ando Wominal, Congressman Indy Wominal, City Mayor Sam Norman Gufuentes og sa Department of Agriculture o Department of Agrarian Reform tungod sa padayon nga mga programa o suporta sa mga magoma. Matud pa, ang bagong kagamitan dili lamang ordinaryong makina alang sa mga benepisyaryo kundi usa ka dugang oportunidad aron nya mapagaan ang ilahang trabaho, mapauswag ang produksyon ug makabot ang mas lig-on nga pinabuhian alang sa ilang mga pamilya. Gilauman nya pinaagi sa husto paggamit o pagdumala sa mga kagamitan mas mapalambo sa Little Gala Carpba Incorporated ang ilang produksyon o mapadayon ang usa ka mas produktibo og lig-on og malungtaron nga agrikultura sa Barangay Gala. Sa panagiusa sa DAR, DA, Provincial Government sa Misamis Occidental ug sa kanunay Asenso Uzamis Administration, padayon nga gipaligon ng suporta sa mga maguma nga maoy usa sa mga importanteng haligi sa food security ug pag-uswag sa lokal na ekonomiya. Alang sa Uzamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna.
Salamat Glenn Ozames sa hitod kanato ing na serbisyo publiko sa kanunay Asenso Ozames Administration pinaagi sa Asenso Ozames News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam ay Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam ay Norman Fuentes, Attorney Indy Waminalo kung Ando Waminalog Asenso Ozames News Channel, and please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa kinitibukang AONC team, Leoncio Medalio, Adoni de Senechun Purgatorio, Ares Carpio Ekem Tangaro, Macchul Malinis, Angela Mae Kerante, Mary Anne Lumapas, Zander Dalido, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Motikson, daghang salamat. Kanunay Asenso Ozames, Padayong Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.